Yes, magandang umaga Sir Alan, Zarina at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, improving weather condition na ang umiiral dito sa atin sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po kasi, kanlurang bahagi na lamang nitong Hilagang Luzon, itong naaapektuhan nitong southwest monsoon o habagat. Gayunman, paghandaan pa rin po natin yung maulap na panahon na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may bahagi nitong Ilocos Region hanggang dito sa may probinsya ng Aurora, Quezon, Bicol Region, damay din po dyan itong Palawan. Ayon pa sa Pag-asa, same weather condition itong iiral. Dito yan sa may bahagi nitong Visayas hanggang dito po yan sa may Zamboanga Peninsula. Dito naman sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon hanggang dito sa may Mindanao, inaasahan natin itong fair weather condition. Ano po bang ibig sabihin yan? Kapag sinabi po nating fair weather condition, bahagyang mainit ang maghapon at posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman huwag kalilimutang magdala ng payong sa inyong mga lakad. Samantala, kung matatandaan po natin, isang low pressure area yung ating binantayan kahapon, pero matapos nga yung land interaction o paglapit niyan sa kalupaan dito sa may bahagi ng Mindanao, tuluyan na po itong nalusaw. Gayunman, isang panibagong low pressure area o sama ng panahon yung ating binabantayan. Kanina nga pong alas 4 ng madaling araw, huli po yung namataan sa layong 570 kilometers, silangan po yan itong Baler sa may Aurora. Ayon naman kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, bagamat maliit lamang yung tsansa na maging bagyo ito sa mga susunod na 3 araw, dapat pa rin natin itong bantayan at pag-monitor ng updates kaugnay nito. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, sa ngayon po inalis na yung gale warning sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunman ayon po sa Pag-asa, posible pa rin na maging maalon, partikular na dito sa may kanlurang bahagi nitong Luzon, dulot po yan ng habagat. Damay din po dyan itong karagatang sakop ng Palawan, kaya naman sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat, huwag pong kalilimutang magdoble ingat sa inyong pagpalaot. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio, Media ng Bayan.